Lagi niyang sinasabi na doon na lang daw ako sa dati kong asawa. Tinutulak niya ako doon na hindi ko maintindihan yung ugali niya. Ako yung na-stroke pero ako yung umiintindi dapat sa kanya. Hindi naman niya ako kailangang alagaan kasi kaya ko naman yung sarili ko. Nakadalawa na siyang asawa at lahat ay iniwan siya at iniisip niyang ganun din ako sa kanya. Kasi masakit talaga siyang magsalita. At kung hindi ka matibay, iisipin mo talagang iwan na. Way back 2024 ay nagkasakit ako at na-stroke ako. May dalawa akong anak na ang isa ay 13 at ang isa ay 8 taon. Yung time na nasa Kubo kami nakatira ay yung partner ko yung nagpo-provide sa amin. Binili niya sa amin yung lupa at pinagpagawa niya kami ng bahay doon. Na bago ako noon nagkasakit ay lahat ay gastos niya. Na dahil nga nagkasakit ako ay natigil yon. At yung panganay ko ang nag-aalaga sa akin ng mga oras na bedridden ako. Natigil siya noon sa pag-aaral at naaawa ako noon sa kanya. Kaya nung nakatayo ako kahit na papaano at nakakakilos na ibinigay ko siya sa tatay niya. Na para makapagpatuloy siya ng pag-aaral. May pamilya na rin ang tatay nila at meron na ring 2 anak. At yung bunso ko naman ay nasa pinsan ko at sila yung nag-aalaga. At ako, kinuha ako ng partner ko at umuwi ako sa bahay nila. Siya yung bumubuhay sa akin at naiiwan ako mag-isa sa bahay. Ako lahat yung kumikilos, ako yung nagluluto. In short, napapag-iwanan na akong mag-isa. Palagi siyang nagtatrabaho at wala akong sariling pera. Wala naman akong trabaho at wala akong maibigay sa anak ko. Kaya't nagtitiis na lang ako kahit na wala akong pera. Iniiwanan man ako ng partner ko ay 100 per day lang. Pag uwi naman niya ay meron na rin pagkain sa bahay. Binibili naman niya ako ng gamot at kung ano pang gusto kong ipabili ay binibili niya. Hindi nga lang niya ako binibigyan ng sariling pera. Yung tipong eto sa'yo to. Na kasi iniisip niya na ibibigay ko lang daw sa mga anak ko. Ayaw niya sa mga anak ko, sa panganay ko. Lasagot daw kasi yung panganay ko at naririnig niya yon. Pero mabait din naman yung mga anak ko. Inaalagaan ako ng partner ko, hindi niya ako iniiwan at mahal niya ako. Dagdag niya pa na may stress lang daw ako sa mga anak ko na yon. Pero namimiss ko rin sila. Ang kaso ayaw ng partner ko na nandito yung mga anak ko sa bahay niya. At pag galit siya, lagi niya akong pinapaalis dito sa bahay. Alam naman niya na wala akong uuwian kasi wala din naman akong mga magulang. Na kahit na nga kapatid wala. Pinsan ko yung nag-aalaga sa bunso ko at wala talaga akong mapupuntahan. Tapos palagi niya pang sinasabi na doon na lang daw ako sa dati kong asawa. Tinutulak niya ako doon. Hindi ko maintindihan yung ugali niya. Pero lahat naman binibigay niya sa akin. Pero hindi naman niya ako totally inaalagaan kasi kaya ko naman yung sarili ko. Masakit lang talaga siyang magsalita. Lalo na pag galit siya at pagod sa trabaho. Nangungulila ako sa mga anak ko pero wala akong magawa sa ngayon kundi ang umiyak at magdasal. Ako yung na-stroke, ako yung may sakit pero ako dapat yung umiintindi sa kanya. At lagi niya pang sinasabi sa akin na kung wala daw akong sakit, siguro daw ay iniwan ko na siya matagal na. Kasi alam daw niya na kapag gumaling ako, iiwan ko din daw siya. Ang sabi ko, ang laki ng utang na loob ko sa pamilya mo, sa tingin mo magagawa ko yon. Na syempre nalalo na sa kanya. At ang sabi ng mga kapatid niya sa akin, ang hiling lang daw nila ay wag ko daw iwan ng partner ko. Sila yung umalalay sa akin kaya hindi ko magagawa yon. Yung partner ko kasi nakadalawang asawa at lahat ay iniwan siya. Mabait at masipag sa trabaho yung partner ko at binibigyan niyang lahat ng pangangailangan ng isang babae. Pero iniiwan pa rin siya. Masakit lang talaga siyang magsalita. At kung hindi ka matibay, iisipin mo talaga na iwan na. Mamilan pa advice naman kasi bukod talaga sa wala akong mapupuntahan at wala akong financial support, na siya lang talaga yung gumagawa nun. Uguluhan kasi ako sa mga pinakikita niya. Na pa akong mag-type at sana maintindihan mo yung sulat ko. Letter sender, stroke ng Pampanga. Sa sitwasyon mo na walang choice, hindi kita masisisi. Pero tanong ko lang, hindi ba kayang mamagitan ng mga magulang niya at kapatid niya sa sitwasyon mo? Na ganyan kasi yung ugali niya sa'yo. Kasi hindi nakakapagtaka na nakadalawang partner na Overthinking, walang tiwala, advance mag-isip, selfish, kuripo. Nakakaluto ng utak yan asin. Yung kahit gawin mo yung lahat, hindi sasapat. Kasi siya mismo yung tumutulak mapalayo yung loob mo sa kanya. Ganyan ba yung mahal? Kahit mga anak mo nilalayo ka. Hindi ba kayang kausapin ng masinsina na nanay ka at namimiss mo sila? Na wag makitid. Hindi ba pwedeng pag-usapan nyo yung time ng mga anak mo sa'yo? Na kahit na yun lang wag niyang ipagdamot at bigyan ka ng kahit na kaunting pakonswelo sa mga sakripisyon mo at pag-iintindi mo rin naman sa kanya. Kasi kung talagang mahal ka niyan, maliit na bagay yan Hindi ko naman po pwedeng i-advise na umalis ka at piliin ang sarili mo kasi sa kondisyon mong wala kang mapupuntahan Pero kung kaya mong pakiusapan at kaya mong ipaliwanag at kung talagang mahal ka gaya ng sinasabi mo, hindi niya pagdadamot yung mga bagay na kahit na papaano ay nakakapagpasaya sa'yo. Idagdag mo na rin at sabihin mo sa kanya na, alam mo hindi ako mauuta sa kalagayan ko kundi sa sitwasyong kasakal-sakal na ginagawa mo.